Welcome to Chess Corner! Hello guys, and welcome back to my channel. Alright, so ulitin ko lang, Chess Corner na po tayo, which is this YouTube channel is already considered and officially a mixed vlog. Yeah, medyo masaya po tayo, kasi kahit anong mga informative contents pwede po natin ilagay dito, para sa inyo po. Okay, we do this so that we can share knowledge, especially in criminology or any criminology matters. Ayan po. So for this content, ladies and gentlemen, my friends, guys, ang content po natin, but before that, maulan na umaga po, maulan po dito sa amin ngayon, umuulan. I just don't know why, parang hindi ko po napansin yung weather forecast namin dito. Basta lang siya umulan. Tanghali na po dito ngayon, and kasi pagpasensya nyo na, merong mga noise background po tayong mai experience ngayon, pero sana po ay marinig nyo po yung mga sinasabi ko po at yung mga sharings ko po sa content natin ngayon. Okay, yan. So before telling you the title of this content or kung ano yung pag-uusapan natin ngayon sa content na ito, gusto ko po munang mag-shoutout sa aking mga kapatid dyan. Shoutout po kay Sis Rose, ayan, tiga Talisayan, Zamboanga City. Sis Rose, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está? I am praying that you are in good health, with good energy, high vibration. Ayan. Alam mo naman tayo, masayahing tao tayo. Enjoy lang tayo parati, hindi na natin iniisip yung mga kung anong may problema, pero natuto na tayo, nasanay na tayo. Sis Rose, yan. So regards and God bless to you. Sana magkita tayo, marami tayong pag-uusapan, Sis Rose. Manadagkita ko sa Debbie para magkwento, para na yaton buen, pati na buen del Zeta P Omega. Ayan. At next in line is shoutout kay Brad Ray dyan sa Dumaguete City. Brad Ray, hindi ko na pwede mang contact, Brad Ray. I cannot reach out to you. Sana kung pwede, I think nag-friend request ako sa iyo. Yan, at meron akong proposal sa iyo. May proposal ako sa iyo. Brad Ray, siguro magugustuhan mo siya. Sige, siguro sana keep in touch tayo, sana makapag-usap tayong dalawa, kasi parang gusto mo itong proposal na ito dyan natin gagawin sa lugar mo. Oo, meron akong naisip na baka ako nga makagawa tayo ng invention sa gagawin natin. Brad Ray Marba from Dumaguete City. Ayan, from Zamboanga City siya, mga friends, pero parang nag-migrate na siya doon sa Dumaguete City. Ayan, alam ko yung proposal ko sa iyo,
magugustuhan mo. Bakit? Kasi expertise mo yan. Oo, expertise mo yan. At gusto kong matuto ng expertise mo. Gusto kong matuto kung ano yung skills na meron ka, Brad Ray. Mabuhay ka, Brad Ray. God bless. And sana magkita tayo or mag-usap tayo, Brad Ray. Ano po? And of course, syempre, yung mga founders natin, mga energetic, mga beautiful and handsome founders natin dyan. Si Sir Boy. Oh, actually, cannot afford po akong i-address or tawagin si Sir Boy na Brad kasi syempre one of the mentors ko yan doon sa ka-office mate ko kasi ito si Sir Boy. Syempre founder natin yan. Doon ko lang nalaman na siya pala ay one of the founders of our fraternity nung naging ka-office mate ko siya. Oo. And mabait naman si Sir, matulungin po si Sir Boy or si Founder Boy or Founder Gilbert aka Boy Caceres. Ayan, mabuhay po kayo, sir, and hopefully I'm praying kwento ito, sir, kwento ito si Rose, si Brad Ray Marba. Okay, I miss the company so much. Okay, the speaking engagement, the exchange of ideas, information whatsoever. I miss you guys. Opo. And of course, pati na rin si founder Santa Teresa na nasa abroad. Opo. So Founder Santa Teresa, Founder Josephine ata. I'm sorry, Founder, pasensya na po kayo. Medyo malimutin na rin po ako. Pero alam ko na si Founder ay nasa abroad, nasa USA ata. God bless. Take care, ma'am. Take care wherever you are in the state of United States of America. I wish you God bless, and hopefully that you will be having your own blessings wherever you are in the United States of America. And we're praying. I'm praying, no? That we will also meet and talk personally. Nag-uusap nakausap ko na si Founder Josie. Opo, if I'm not mistaken. Sorry po, Founder Santa Teresa. Hopefully that we can talk again, and looking forward for the betterment of our fraternity. Ano po? So, God bless. Take care there in the United States of America, and hopefully, well, we cannot say, because we do not know what future will come to us. Maybe we can see each other in America. Pero wala namang libre lang ang ambisyon. Opo. So hopefully we can see each other maybe with Sir Boy, diba? And the rest of the elders, yung mga close elders natin. I miss you guys. I miss the company. I miss the meetings. Okay? Sana we can meet again and talk, okay, and let's share of what we have. Ano po? Yan. So ayun po. So God bless po sa mga na shout out ko. Ano po? Ay, not to forget, shout out na rin po ako diyan sa Pagadian chapter. Okay, alam ko maraming chapter sa Pagadian. Si Sabing, okay, na nakausap ko na personally si Sabing, pero that was long time ago. Ayan po.
Oh well, I will not anymore share to you story about the bad side of our experience dyan sa Pagadian. Anyway, shout out na rin po sa Dipolog chapter. Yan, sa Kabasalan chapter. Tapos, going down, Ipil chapter. Ayan, yung mga kakilala ko dyan. Si Brad Ongkong Azuelo sa Ipil, Sibugay. Shout out, regards ay mga diha. Brother, and ikumusta na lang ko diha ni auntie ninyo. Okay, so I miss you guys. Sooner or later kita ta diha kay murag padulong ko diha sa Ipil kay syempre ato nining pa kusgo ni atong organization, and of course I'm also doing vlogs, ano po. Tabangin na lang ko diha mga brothers kung makaabot ko diha sa Ipil, Sibugay or Sibugay. Sabi po ng auntie ko, yung auntie ko kasi is a teacher dyan sa Marian College, and I think she's well known sa Marian kasi ang tawag sa pangalan niya is Ligaya. Ayan. Auntie ko po yan, kapatid po yan ng aking mother. Ayan. So mabait na, although she already passed away, including si Uncle Drigo aka Botelia of Ipil. Ano po, yan po yung pinaka mabait na auntie and uncle ko. Marami ako natutunan kay Uncle Drigo. Ano po, nako, kung alam nyo lang. Okay, ang lahat ng mga cowboy style and survival tactics and everything, Uncle Rodrigo, nako, rest in peace po Uncle, and I hope we'll see each other sooner. Ayan. And pag magkita tayo, Uncle, tuloy ang ating enjoyment kung saan man tayo magkita, Uncle. Siyempre, I love you, Auntie Ligaya, I love you rin. Siyempre, ito yung mga auntie and uncle ko na during my, you know, during my naughty time, ano, during the time na layasan tayo, ano, maabot tayo hanggang from Zamboanga, maabot tayo ng Ipil na 75 centavos na pera natin, ano po. Pero andyan po yung aking auntie and uncle na handang mag-rescue. Ayun po, wala pong binatbat itong mga malapit na relatives ko dito sa Zamboanga City compare sa auntie at uncle ko dyan sa Ipil. Okay? Talagang itong dalawang relatives ko na ito, auntie and uncle, rescued me of all the troubles that I had when I reached Ipil, Sibugay. Ayan, nandyan kaagad yung dalawang auntie at uncle ko, nire-rescue kaagad ako. Okay, dalawang kamay, dalawang paa, inaksep ako doon sa bahay, pinitira, ano po. Yan po yung auntie ko na teacher sa Marian College sa Ipil. Yan po yung nagturo sa akin na ang pronunciation doon ng Sibugay ay dapat Sibugay. Ayan. So, thank you sa information, auntie. At talagang na-apply ko yan. Naluluwa-luwa tuloy ako. Sandali lang po, linisin ko lang muna yung aking parang gusto kong umiyak eh. Wait lang. Okay. Okay, so sensya na po kayo. Ano po, ganito po itsura ko ngayon kasi galing po ako sa labas. I was looking for resources kasi nagre-research ako kung paano gumawa ng fertilizer na nandito ka lang sa bahay, yung mga organic, ano, walang synthetic, walang chemical na synthetic chemical, puro organic. So may naghahanap ako sa labas, umulan, pumasok ako at naisipan ko mag-vlog na lang muna. Okay, so ayun, so sa lahat ng mga na-shoutout ko dyan, mga cousin ko dyan sa Ipil, ano, si
Ading, si Ate Ading, si Ate Chipay, si Ate Dakday, o si Ate Darling na nandyan sa ipil ngayon. Ayan, so sino pa ba? Yung mga hindi ko na-mention dyan, mga relatives ko sa ipil, sensya na po kayo. Papunta po ako dyan, mga insan, ano? Sana mag-usap-usap tayo, mag-enjoy tayo. Bigyan ko kwarto dyan kasi wala tayong budget ngayon eh. Medyo mahalata mag-hotel ngayon. So, dyan na lang muna ako. Cowboy man ako. Galing na ako dyan, tumira ako dyan. Matagal-tagal din, alam ko naman yung mga ano. Pero, paalam na muna ako ha. Ate Chipay, si Brad Robin, ano? Si yung mister pala ni Ate Chipay, Brad natin yan, member of Zeta Phi Omega, si Robin. Ayan, si Brad Robin. Brad Robin, shout out, Miranda ha. Pero melo-melo lang kita na mga shot anay kay we are already getting old. Kumbaga, sila lang gaano taga Davao, Brad Robin kita. Grande pa oh. Hindi, joke lang. Anyways, ayun, yun po yung aking mga shout outs sa mga brothers and sis and mga relatives ko. Ano po, regards na po sa inyo and God bless po sa inyo. Alright, so for this content, ladies and gentlemen, pag-usapan natin yung mga reasons. Alright, so why do people like to join organization, fraternities? Yan, may mga reasons yan. Alright, so ayan, so I did identify, okay, sa aking research, I did identify top 3. Okay, ano yung mga top 3? Anong mga reasons kung bakit itong mga tao gustong sumali sa mga organizations, especially dito sa Pilipinas. Hindi, I'm not sure Pilipinas. Dito sa Zamboanga City, Mapa Academe man yan. Ako, galing ako sa Academe. So, I just observe, medyo malakas yung mga recruitment sa mga organizations. I just don't know why. Pero, ngayon, naka-research ako and I will share to you the 3 factors or reasons o rason kung bakit sumasali itong mga tao sa mga organizations or fraternities. Yan. So, ayan, i-share ko po sa inyo. Okay? Right after this simple commercial. Your forensic photography. Lights, lens, law. Introducing Photography in the Field of Forensic and Police Operations, the all-in-one book built for teachers and criminology students. Stay perfectly aligned with the Philippine Professional Regulation Commission. This book includes a table of specification based on PRC guidelines, so your lesson and reviews hit every competency that matters. Teaching Forensic 101, Forensic Photography. We've got a ready-made TOS for the subject plug and teach convenience that saves your hours and preparation. Make learning hands-on with laboratory activities that simulate real casework, evidence handling, scene documentation, and photographic techniques from field to file. And assess with confidence. Each activity comes with evaluation sheets and rubrics, so performance is clear, fair, and measurable. For teachers, it's complete teaching kit. For students, it's a field-ready guide that builds skills you can use on day one. So what are you waiting for? Avail now and get your copy. Text or call 0955-0058-271. Powered by Providence Group,
your friendly 21st century criminology, security, review, and research company. Power Up. So level up your love and lecture with photography in the field of forensic and police operation. PRC aligned table of specification, a ready-made TOS for Forensic 101, plus lab activities and evaluation rubrics that makes teaching and learning effortless. Perfect for teachers and students who want real-world readiness. Avail now. Text or call 0955-0058-271. Powered by Providence Group. Power Up. And welcome back mga brothers, mga sisters, mga friends. Ayan, so we're back for today's sharing or content. By the way, ano po, nakalimutan ko na naman. I'm sorry, ano po. This content pala guys ay may halo siyang naisip ko i-mix ko siya mix na naman kasi mix vlog nga tayo di ba? So ano ko siya, bale naisip ko na why not I will integrate or isali ano ba ang mga criminological theories na naka-inline or naka-connect sa ating content na ito. Ano po yung why do people like to join organizations or fraternities, something like that. What are the factors, what are the reasons behind why people like to join organizations and fraternities. Ayan. So ito pong content natin ito dedicated po most especially sa mga tiga Zamboanga kasi ako tiga Zamboanga City ako and I am really observing this may mga strong observation po tayo dito sa with regards to our topic today dito sa ating content na ito. Marami akong na-experience at nakikita kung bakit yung mga tao gustong sumali sa mga organizations or fraternities kahit na may kaakibat na sakit sa katawan pero marami pa rin ang sumasali, whether sa barangay, sa community, pati na rin sa eskwelahan, academe, mapa high school, mapa college, mapa professionals. Yun. Yan. Oo, naalarma ako dun kasi pati mga professionals, doctors, PhD, for that matter, ay sumasali pa rin sa fraternities. Ano kaya ang meron doon? Bakit? Why? Ngano? Maita. Yun, tausog po yun. Maita. Tausog. Di po pangalan yun. Maita means sa tausog. Bakit? Why? Ayan. So, ito pong sharing natin ngayon, itong topic natin ngayon that I'm going to share to you right now is all about the reasons or factors why do people like to join fraternities, organizations, etc. Ayan. So, shout out sa mga criminology students dyan, sa mga brothers and sisters ko na nag-aaral pa ng Bachelor of Science in Criminology. Ayan, please watch the video. Please watch this video and see how we connect things into our discipline. Ayan. So, yan, maintindihan nyo mga kapatid kung paano ito na kinokonek sa ating pag-aaral sa kriminolohiya. Ayan. Ito kasing
Eto guys, itong content natin na ito, parang konektado rin ito sa social phenomenon, ano? Yung social phenomenon, the word social phenomenon, it is actually included, or we can see it in the definition of criminology as defined by Edwin Sutherland. Yan. So yung sabi niya, criminology is defined as the entire body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. Yun yung word. Okay? It includes within the scope the breaking of law, the making of law, and the reaction towards the breaking of the laws. Ayan, yun po yung definition ni Edwin Sutherland. Okay? So, yun po yung ating topic ngayon. Sige po. So, tuloy-tuloy po tayo. Ano po? Unang-una, bago po yung lahat, mga kapatid ko sa Zeta Phi Omega, patulong naman dyan, pa-share, pa-like, pa-notification, or click the notification bell para tuloy-tuloy at ma-updated po kayo sa mga bagong videos na ating ipapublish dito sa ating channel. And tulungan nyo naman kami, or tayo, magtulungan tayo na palaguin yung ating channel na ito so that mag-bounce back din sa ating mga kapatid, ano, or sa mga anak ng ating mga kapatid, brothers and sisters. Matulungan natin sila ba? So at this point in time, yun lang po ang makakaya ko guys, etong magbigay ng mga information na related sa criminology. Alam ko, there was a time, ano po, na merong data na, statistical data na ipinakita na karamihan sa criminology licensure examinees or takers, ano po, ay nahirapan sa criminal sociology, sa area ng criminal sociology. Oo. So, at least kahit paano makakatulong ito sa inyo. Di bale. Kasi pagkatapos nito guys, may ginawa akong board exam questions. Sige, I'll be honest. Ginawa ko lang ito, I'll be honest with you. Pero pwede ito, board exam item din ito. Ano po? Board exam item ito. May ginawa akong multiple choice type under tawag nito, under remembering. Okay, 5 items siya. Tapos 5 items under understanding at 5 items under applying. So, sa mga kapatid natin dyan, sa mga anak ng kapatid natin na nagre-review, ayan, kompletong-kompleto. Ano po, kasi yung board exam kasi, may mga, they are following the so-called Bloom's taxonomy way of, way of constructing a question. Ayan. So, merong table of specification na ibinigay yung Board of Criminology through Professional Regulation Commission. Meron silang ibinigay sa atin na I think na naka-reflect siya sa Republic Act 11131. Ayan, yun po yung bagong batas natin na patungkol sa criminology profession, at saka na nakasali po doon yung proseso kung paano kayo mag-take ng board exam at kung paano ba kayo mag-review. Oo. Kayo kasi guys, yung mga criminology students ngayon, swerte kayo ngayon eh. Kasi binigay na sa inyo lahat. Nandiyan na po yung table of specification. May guide na po kayo kung paano kayong mag-review. Kanya lang, hindi ko lang po alam kung naintindihan nyo ba yung table of specification na binigay ng Board of Criminology na nakikita natin sa 11131.
Oo. Kaya nandito po si Kuya Che, okay, Brother Che, okay, I am a member through blooded Zeta Pi Omega. Yan po. Alam niyo po, naging GT rin po ako eh. Oo. Zeta Root chapter ako. Zamboanga Arturo Eustaquio College. Okay. So, nag-survive ako 1995. Okay, witness si Sis Rose dyan. Okay, at yung GT ko ay yung pinaka-handsome and idol ko na si former Marines, si Bobares, si Brad Romel Bobares. Shout out Brad Romel Bobares. Kumusta na? God bless to you, brother. I hope to see you. And alam ko nasa Maynila. Bilib ako kay Brad Romel Bobares. Oo, siya yung nagtatag ng ating Zeta Pi Omega sa Manila. Ayan. So, yun po. Congratulations. Ito yung GT ko noon. So, kung alam nyo lang pinagdaanan ko, guys, 2 Little League yung nandoon during the time of initiation. Opo, during the time of our initiation, nung ako ay neophyte. Oo, kayo nang nakakaalam noon kung ano yung Little League na yun. 2 yung kabrad natin na Little League na nandoon, if I'm not mistaken. 4 na swing ata kada isa ang natikman ko doon sa mga Little Leagues player na yun. My goodness. Oo. I just thank God that I survived. Ano po, ayun. Pero pag uwi ko sa bahay, guys, nakulaps ako. Galit na galit yung mama ko at papa ko. Na ospital pa ata ako. I don't know. Anyways, I don't want to talk anymore of that negative experience. Ito ngayon kasi ang adikain natin sa video natin ito or sa content natin na ito is I am trying my best to align this process. Kasi syempre we are for improvement. Ano po? So sana maging positive kayo at agree kayo sa mga sinasabi ko ito na gusto nyo bang ma-improve tayo as a fraternity. Ayun. So ito, proposal ko ito sa inyo ngayon, itong video na ito na we are trying to improve, specifically kung paano natin i-select yung ating mga applicants or yung gustong sumali sa ating organization. Ayun. So, I think maganda siguro itong content na ito para sa hindi lang para sa ating organization, para sa ibang organizations din. Alright, so yun guys. Yun po yung aking second intro. Second intro pala yun. So, my name is Kuya Che, ladies and gentlemen, brothers and sisters in Zeta Pi Omega. And welcome back to Che's Corner, where we talk about real talks, education, and of course, we influence people, and of course, community service tayo dito. Ayan po. Sige. Magandang araw mga ka-criminology. Ako nga pala si Kuya Che on Che's Corner Mix Vlog. At sa video na ito ay tatalakayin natin ang iba't ibang criminological theories na may kaugnayan sa pagsali sa mga organisasyon at fraternity na kung bakit may mga taong sumasali para sa sariling interes, kung bakit may mga hazing o pananakit sa neophytes, at kung bakit meron ding mga sumasali para sa kabutihan ng organisasyon at ng komunidad. Kasama rin sa video na ito ang 15 multiple choice questions na hinati sa remembering, understanding, at applying, kaya siguraduhin makinig hanggang dulo.
Narito ang tatlong dahilan kung bakit nais sumali ng mga tao sa isang organization o fraternity kasama ang kanilang kaukulang mga criminological theories. Number 1. Personal interest, status, or power. Criminological theories are the following. Social bond or social control theory by Travis Hershey. Ayon sa teoryang ito, ang isang tao ay hindi gagawa ng masama kung siya ay may A. Attachment o ugnayan, B. Commitment, pananagutan, C. Involvement or pakikilahok, at letter D. Belief or paniniwala. Number 2. Rational choice theory. Dito, ang isang tao ay nag-iisip muna bago kumilos. Tinitimbang niya kung mas malaki ba ang pakinabang kesa sa kapalit na sakit o panganib. Halimbawa, pagsali sa fraternity kahit may hazing dahil sa inaasahang koneksyon, proteksyon, status, at koneksyon sa negosyo. Reason number 2. Because they enjoy participating in initiations and inflict pain on neophytes. Criminological Theories Association. Letter A. Differential Association Theory by Edwin Sutherland. Sinasabi ang teoryang ito na ang kriminal o deviant na asal ay natutunan sa pamagitan ng pakikisalamuha sa iba. Kung ang hazing ay normal sa grupo, natutunan ito ng mga bagong miyembro at ipinagpapatuloy. Letter B. Subculture Theory. May mga grupo na may sariling paniniwala na taliwas sa lipunan. Sa ilang fraternity, ang pananakit at pagtitiis ay itinuturing na simbolo ng lakas at katapatan. Letter C. Neutralization Theory. Ito ang mga palusot o rason kung bakit ginagawa ang maling gawain. Halimbawa, pinagdaanan din namin yan. Walang pilitan. Para sa ikabubuti nila yan. Reason number 3. Because they want to contribute positively to the organization and community. Criminological Theories Association. Strain Theory or Conformity. May mga taong naghahangad ng tagumpay at pagkikilala sa legal at tamang paraan tulad ng pagsali sa organisasyong may mabuting layunin. Functionalist Theory. Ang mga organisasyon ay may gampanin sa lipunan tulad ng pagbuo ng leader, pagpapaigting ng samahan, at pagtulong sa komunidad. Future criminologists, are you ready to take your skills to the next level? Introducing Power Practice, your ultimate companion for the criminology licensure examination. Why wait for 4th year? With Power Practice, you can start building your confidence as early as your 2nd year in Bachelor of Science in Criminology. Packed with practice questions, key concepts, and test-taking strategies, this material helps you boost your knowledge, sharpen your skills, and gauge your readiness for the big day. Whether you're preparing for class, major exam, or the ultimate challenge, the licensure exam Power Practice has got you covered. Interested individuals can avail of copy by texting 0955-0058-271. What are you waiting for? Grab your set now and start building your future. Remember, if you plan to win your dreams, start planning and start now. Power Practice early. Think smarter, pass with power.